At habang napapag-usapan natin ng school kanina, we had a very short conversation about safety of kids, di ba? Yung mga nangyayari, barilan sa school, at yung isa pang bata na nanaksak. Bilang mga magulang, anong inyong nararamdaman? Ako kasi, pag nasa school talaga yung mga bata, wala akong ibang ginawa kundi magdasal. Kasi hindi na natin alam yung pag nandun sila sa eskwelahan. Kasi may mga naririnig ako ng bubuli. So, nakakalungkot kasi meron din ako mga na mga friends ng mga classmate ko na naririnig na binubuli sila. So nakakwento nila yung mga nararamdaman ng mga bata. Ang sakit, napakasakit. Yeah. Katya, Ako, Tito Boy, bothered ako kasi, well, yun nga, number one, yung bullying, di ba? So I always tell my daughter na huwag kang magpapabully ha, lumaban ka, or always tell an adult, or magsumbong ka sa akin. Sabi ko, kasi hindi natin palalagpasin yan. Siyempre, worried ako sa well-being niya eh. Siyempre, yung mag-isip ng something na hindi maganda kasi nabubully, ganyan. So I always tell her, makipagkaibigan ka sa maraming kaklase, para marami ka, malaki yung grupo mo. At isa pang usapin na dapat tinatalakay natin ay yung epekto ng social media. Correct. Kasi may mga usap-usapan na yung halimbawa dalawang bata na namaril ay may kwento na napapanood ang isang serye sa Netflix na tungkol sa bullying na hindi naman daw makukulong dahil sila, you heard about it, no? Yes, Tito Boy. Oo. Actually, pinapanood ko yung K-drama na yun. Oo. Yung about sa bullying na yun. Pero syempre, hindi nila naiintindihan na it's for all cinematic eh, di ba? Pero nakakatakot. Nakakatakot. Prayers talaga. Nakaka-alarm talaga ito. We have to do something. Yes, prayers. And I think yung environment sa bahay, importante. Yun yung sinasabi ko na kung anong nakikita nila. Nakikita nila. Oo, dahil ginagaya ng mga bata. Opo. At saka, maraming mga issues ito na nakapaligid. But we really have to take care of our children. We have to take care of each other.